Dagdag kaalaman po, kapag may mga digmaan, ang unang naiisip natin, mga missiles, mga sundalo, labanan. Pero may isang bagay po na hindi madalas sa pag-uusapan. Gaano ba talaga kalaki ang halaga o nagagastos kapag mayroong digmaan? Sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at ng Estados Unidos, ang unang 100 oras ng operasyon ay tinatayang nagkakahalaga ng $3.7 billion. Ibig sabihin, halos 900 million bawat araw ang gastos ng operasyon. Sa ibang estimate, maaari pang umabot sa $1 billion kada araw ang gastos habang tumatagal ang labanan. At kung magtatagal ang digmaan ng ilang linggo o buwan, posibleng umabot ito sa 40 hanggang $100 billion o higit pa. Ang digmaan ay hindi lang bala at bomba. Ang bawat operasyon ay may kasamang fighter jets na nagkakahalaga ng tens of thousands of dollars per hour. Cruise missiles na maaring umabot sa $1 to $2 million bawat isa. Missile defense systems na umaabot ng $4 million hanggang $12 million bawat interceptor. Isang drone na nagkakahalaga lang ng $50,000 ay maaring kailanganin ng 2 o 3 interceptor missiles para pabagsakin. Ibig sabihin, mas mahal pa minsan ang depensa kaysa sa mismong attack. Ang tunay na gastos ng digmaan ay hindi lang military spending. Kasama rin dito ang pagkasira ng infrastructure, pagkawala ng negosyo, pagtaas ng presyo ng langis at ang displacement ng milyong-milyong tao. Sa Iran lamang, bumagsak ng halos 94% ang oil exports sa panahon ng conflict na nagdulot ng malaking pagkawala sa ekonomiya. Kapag nagkakaroon ng digmaan sa Middle East, tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo. At kapag mahal ang langis, tumataas ang presyo ng gasolina, ng pamasahe, ang presyo ng pagkain tumataas din. Ibig sabihin, kahit malayo ang digmaan, ramdam ito sa bulsa ng mga tao sa buong mundo. Ang digmaan po ay hindi lamang laban sa pagitan ng mga bansa. Ito ay laban na may nakapaloob na napakalaking gastos. Gastos sa pera, sa ekonomiya, at higit sa lahat sa buhay ng tao. At habang tumatagal ang laban, isa lang po ang patuloy na tumataas. Ang presyo ng kapayapaan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.